Sa POV, naalimpungatan ako na maramdaman kong may nakasiksik sa likuran ko. Kinapa ko ang badang tiyan ko at doon ko na lamang braso to na kung sino. Akmang sisigaw na sana ako nang bigla niyang takpan ng bibig ko. Shh! It's me! Namamaos si Dark na bulong sa tenga ko bago niya pakawalan ng bibig ko. Dark? Anong ginagawa mo rito? Gusto ko siyang harapin pero nanatiling mahigpit ang pagkakayakap niya sa bewang ko habang nakapesto siya sa likuran ko. Patay ako kapag may nakahuli sa amin dito. Laywod lang ang pagitan ng mga kwarto namin dito sa bahay, kaya delikado kapag nakagawa kami ng ingay. You've been avoiding me for days, Ira. So? Was it because of the kiss? Nakalimutan mo bang ikaw yung una nagnakaw ng halik sa akin? Pinaalala niya pa talaga. Hiyang-hiya na nga ako eh. Ginawa ko yon para tulungan ka. Depensa ko. Mukha bang ginusto ko yun? Oo naman, sarap na sarap ka nga eh. Sagot ng boses sa likod ng isip ko. Kahit kailan talaga trader din tong konsensya ko. You didn't like me kiss? Tanong ni Dark. Baka sa boses niya ang matinding pagkadismaya. Or baka imagination ko lang yon. Asa naman akong ginusto niya rin akong halikan? For sure, gusto niya lang akong asarin dahil nag-i-enjoy siyang makita ko kaya hiyang-hiyang namumula sa harap niya. Hindi, ang baho ng hininga mo? Sagot ko. Liar? Ang bango-bango kaya ng hininga niya. Hindi ata ako magsasawa sa amoy ng bibig niya. Kahit pahingahan niya ako ng paulit-ulit sa mukha. Kinala si Dark ang pagkakayakap ng braso niya sa akin, saka niya ako mabilis na pinaibabawan. Naghurumentado ang puso ko na makita ko kung anong posisyon naming dalawa ngayon. Oh my gosh! What he's planning to do? Bakit ako na-excite? Kasi malandi ako? Halos maduling na naman ang mga mata ko nang ilapit ni Dark ang mukha niya sa akin. Amoy ko naman ang fresh breath niya na pumapagaypay sa mukha ko. Ako? Bad breath? Baka gusto mo lang nahalikan kita ulit kaya sinasabi mo yon. Ang kapal mo naman? I hissed. Gusto ko siyang sigawan, pero napapagitnaan ng kwarto ko ng kwarto ng magkakapatid at mag-asawa. Kaya naman no choice ako, kundi bulungan siya ng pagalit. Umalis ka nga! Ako malilintikan kapag nalaman nila na may lalaki rito sa kwarto ko. Doon ka na kay Mosa mo? Oh, now I get it. This is about her again. I don't like her kaya wala kang dapat na ipagselos. Pugita? Tumunog ang puso kong nauto at nalandi. Hindi ako nagseselos. Feeling ka talaga. So why the hell you're avoiding me? Kung hindi dahil sa halik at kay Mosa, ay anong dahilan ng pag-iwas mo sa akin? He sounds frustrated. Ayoko lang ma-involve sa gulong dala mo. Mahina akong sagot sa kanya. Nakita ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata ni Dark, pero kaagad tong tumalim, kaya naman mabilis kong iniiwas ang tingin ko sa kanya. Umalis siya sa ibabaw ko saka tumayo. Dark? Nanakit ang puso ko nang umalis si Dark nang walang pasabi. Dumaan siya sa bintana ng kwarto ko palabas, saka siya naglaho ng parang bula sa dilim. Hindi naman talaga yun ang gusto kong sabihin sa kanya eh. Bulong ko, saka ko binatukan ng sarili ko. Totoo ang mga dahilan na binanggit niya, kaya ko siya iniiwasan, at natatakot akong aminin sa kanya. Malusog ang eyebags ko pagmulat ko kinabukasan. Hindi kasi ako nakatulog na maayos dahil iniisip kong galit sa akin si Pugito ko. Iniisip ko kung makikipagbati ba ako sa kanya o hahayaan ko na lang siyang manatiling galit sa akin. I can't! Iniisip ko pa lang na forever si Dark na galit sa akin ay parang dinudurog ng puso ko. Ah! Sigaw ni Maricel. Sakto kasing pagdaan niya sa harap ng kwarto ko ay siya ring pagbukas ko ng pinto para lumabas. Kumakasigaw ka naman? Anong kala mo sa akin, Multo? No, mas malala pa. Mukha ka kasing stress na paniki. Inirapan ako ni Maricel sa kanya ko nilampasan, kasunod ang mga playing kuto niya.
Pagdating ko sa palengke, ay unang hinanap ng mga mata ko si Dark. Pasimple akong dumaan sa harap ng tindahan ni Manang Motmot. Nang di ko makita si Dark, ay pasimple rin akong umatras para sumirip ulit. Wala pa siya. Bumagsak ang mga balikat ko dahil umagang-umagay hindi ko man lang masilayan ng biceps niya. Kahit naman iniiwasan ko siya nito mga nakaraang araw, ay patago ko pa rin siyang sinisilip para naman ma-inspired ako. Pero ngayon, bakit kasi mapanakit ang bibig mo, Ira? Naagaw ang atensyon ko nang marinig ang malakas ng tawa ng isang babae. Paglingon ko ay doon ko nakita si Mosa na nakalingkis na parang ahas sa braso ni Dark. Kaagad na sumama ang timpla ng mukha ko dahil sa mapanakit na eksenang nakikita ko. Kulang na lang atay ipasok ni Mosa ang braso ni Dark sa damit niya para maipit to sa pugitang boobs niya. Hi, Ira! Bati sa akin ni Mosa. Hi! Bati kong pabalik sa kanya. Ang totoo niyan, ay wala naman akong sama ng loob kay Mosa. Kumpara sa kanilang dalawa ni Jeannie, ay masasabi kong siya ang mas mabait. Hindi siya katulad ni Jeannie na pinapahalatang sobrang pagkainggit sa akin. Behave lang si Mosa. Confident siya sa sarili niyang ganda at walang pakaalam sa sasabihin ng iba. Nag-i-evolve lang siya kapag may gustong lalaki. Lalabon lang siya kapag involved na ang pangalan niya o ang lalaking kinahuhumalingan niya. Ibinaling kong tingin ko kay Dark na magsalubong ang mga mata namin ay doon na ako biglang kinilabutan. Sa sobrang seryoso ng mga mata niya ay tataasan kataga ng balahibo. Dark, kilala niyo yung isa't isa? Pagputol sa akin ni Mosa. No, sagot ni Dark na nagpabagsak ng pangako. Aray naman, ang tindi ba ng galit niya sa akin para itanggi niya ako? Nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi ni Mosa. Lumalabas talagang pagiging dominita niya kapag sangkot niya ang gusto niyang lalaki. Sigurado akong hindi siya titigil hanggat hindi niya nadadala sa lungga niya si Dark. No, hindi ako papayag. Yan ang napapala ng mga pabebe. Main goal, magpahabol pero ang resulta hindi man hinabol. Okay kayo eh. Nakita kong chemistry yung dalawa, pero dahil sa kartehan mo ay napunta siya sa iba. Litanya ni Mercy. Hindi naman ako nagpapahabol eh. Nakanguso kong depensa. Nagpapabebe lang naman ako. Ganon din yun, Gaga? Singhal niya pa. Kapag yun namarkahan na ni Mosa, wala na, finish na. Babay ka na kitbugito mo. Napasabunot ako ng bongga sa sarili kong buhok. Ayan, Ira, mag-inarte ka pa. Hindi ko hayaang mangyari yun. Malakas sa loob na saad ko. Tama yan, girl. Pinalaki lang kitang malandi pero hindi duwag. Miyembro tayo ng Samaha Maria Clara at Gabriela, kaya walang bibito kay Daddy Darkman. Dito pa talaga kayo sa iskinita nagpaplano ng kasamaan nyo? Sabay kami napaangat ng tingin ni Marcelino kay Annalyn. Nakasquat kasi kami na parang tumatae sa kasulok-sulukan ng iskinita. Nakapamewang to sa amin habang nakaangat ng isang kilay. Artia? Hoy bakla, nakita mo ba si Dark? Oo, kalumpungan ngayon si Mosa. Aray, parang may kumarot na naman sa puso ko. Noon ako'y kaharutan ni Dark sa bundok, tapos bumaba lang siya rito sa baryo, may iba na kaagad siyang babae. Kaya ayoko nandito siya eh. Dapat talaga itinali ko na lang siya sa puno doon sa bundok para hindi na siya nakita pa ni Mosa. Aray! Dain ko, nang hampasin ni Marcelino de Mercy ang balikat ko. Nadislocate ata yung balikat ko. Kahit bakla si Marcelino, ay lalaki pa rin ang physical appearance and strength niya, kaya pakiramdam ko, battered best friend ako. Sa nakikita ko kasi sa'yo, ay pinanghihinaan ka ng loob. Wag ganun, girl. Gamitin mo ganda mo once and for all to win back his attention. Pak! English yon. Pumalakpak si Marcelino. Akmang mga hampasan naman sana siya, nang iangat ko rin ang kamao ko para suntukin siya. Sige, subukan mo. Yung ibaba mong i-dislocate ko. Banta ko sa kanya. Ganyan dapat bakla,
Palaban! Ayan, ready ka na? Tara na at makipag-wear of the sake of Daddy Dark. Hinila ko ni Marcelino patayo sa kakamitaas noong lumabas ng iskinita. Napaayos ako ng tayo nang makita ko ang pagpasok ni Dark at Mosa sa karinderya para kumain. Kinuha ko ang kamote ko na plano kong ibigay kay Dark bilang peace offering sa kanya. Hindi na ako nag-lunch break kasi inaabangan ko kung dito si Dark kakain. Tama naman ang kutob ko dahil nandito siya ngayon. Hi Ira! Plastic na bati sa akin ni Mosa habang nakalingkis na parang ahas sa braso ni Dark. What's new? 2 order ng rice, 1 order ng menudo at tinuguan. May gusto ka bang idagdag, honey? Honey? May endearment na kaagad sila? None. Tipid na sagot ni Dark. Nagtama ang mga mata namin, kaya naman tipid akong ngumiti sa kanya. Pero nanatiling blankong ekspresyon niya na sumira naman ang confidence ko. Magagawa ko bang i-win back siya kung ganito siya kakod sa akin? Nandito ka pa rin, Iha? Ako na riyan, kumain ka na't anong oras na? Pahayag ni Aling Loleng. Hindi pa naman po ako nagugutom, mamaya na lang po. Sagot ko habang inaayos sa mga order ni Mosa. Paano ko kaya ibibigay kay Dark tong kamote nang hindi nalalaman ni Mosa? Baka sabunutan ako ng babae niya kapag harap-harapan kong iabot to sa kanya. 80 pesos. Here, wala ka bang barya? Tanong ko kay Mosa nang abutan niya ako ng buong 1,000. Sorry, wala eh. Hindi ako nagdadala ng mga barya kasi mabigat sa wallet. E di ikaw na may pera. Mas bagay siyang maging mama di asukal ni Dark kaysa sa akin na 20 lang ang laman ng bulsa. Minsan nga alikabok lang eh. Kumain na muna kayo, magpapabarya lang ako. Okay, tara na. Here. Inabutan ako ni Dark ng 100. No honey, ipapabarya niyo naman yung 1,000 eh. Ako na magbabayad. Malanding pahayag na tsaka. Kinuha ni Dark sa kamay ko ang 1,000 ni Mosa at pinalitan niyo ng 100. Keep the change. Saad niya. Ibinalik niya ang pera sa babae bago niya kunin ang tray at talikuran kami. Humabol naman sa kanya si Mosa na halatang kilig na kilig dahil ginastusan siya ng lalaki. Kawawa ka naman. Bulong ko sa sarili ko nang malipat ang tingin ko sa kamote ko. Inabangan ko maghiwalay ang dalawa para patago ko maibigay kay Dark ng kamote ko. Pero dahil dakilang linta ata tong si Mosa, ay hindi taga siya humiwalay dito. Kahit ang pagkuha ng tubig sa water dispenser ay hindi na ginawa. Takot na takot maagawan. Bagsak ang mga balikat ko na sinundan sila ng tingin habang papalabas ng karinderya. Nang mawala sila sa paningin ko, ay doon lang ako nakaramdam ng matinding gutom. Nagpaalam ako kay Aling Loleng na kakain muna. Kahit ang totoo, ay plano ko mag-emote sa iskinita. Binitbit ko ang kamote ko saka ko hinanap si Marcelino para maglabas ng sama ng loob sa kanya. My loves! Tawag sa akin ni Edward habang kumakaway pa sa malayo. Nakita ko may dala na naman siyang kumpol ng mga gumamela na sigurado ako nilalanggam pa. Habang naglalakad sa abalang palengke, ay napatili ako na may humilas sa akin. Nagpatianod ako na makitang si Pugito ko to. Oh, chance ko na to para makipagbati sa kanya. Dinala ako ni Dark sa dating iskinita kung saan kami unang nag-kiss. Favorite place ko na to sa palengke kasi may magandang memories ako rito sa kanya. Utos si Dark sa akin. Sa kanya ko inabutan ng plastic na naglalaman ng naka-styrofoam na pagkain. Tumalon ang puso ko dahil dito. Siguro, narinig niyang hindi pa ako kumakain, kaya binilhan niya ako nito. Lo, ang haba naman ng hair ko. Salamat. Yun tukol pala sa sinabi ko. Bumagsak ang panga ko na bigla niya akong lampasan. Mabilis kong hinulang braso niya para pigilan siya sa pag-alis. Pwede bang mag-usap na muna tayo? Please. There's nothing to talk about. Gusto ko lang bayaran ng lahat ng mga ginawa mong kabutihan sa akin.
bago ko tuluyang putulin ang connection ko sa'yo. Hindi ko alam kung ilan ang total ng utang ko sa'yo, pero babayaran ko yon kahit ano mangyari. Malamig niyang pahayag. Dark, hindi ko naman... Sorry kung nadami ka sa gulong dala ko, pero wag kang mag-alala. Lalayo na ako para hindi ka maistorbo ang tahimik mong buhay. Hindi ko napigilan ng pagtulo ng luha ko nang makaalis na si Dark. Iyak lang ako nang iyak sa sulok ng eskinita habang kinakain ng bigay niyang pagkain sa akin. Crush ko lang naman siya, pero bakit nasasaktan ako ng sobra ng dahil sa kanya? May bagong boyfriend na raw ang ex mo Dark ata ang pangalan? Naagaw ang atensyon ko nang marinig ang pangalan ni Dark. Pagsasawaan din yun ni Mosa saka siya babalik sa akin. Mayabang na pahayag ng isa pang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ay grupo ni Tukmol ang nag-uusap-usap. Si Tukmol, ang pinakamatagal na naging jowa ni Mosa rito sa bayan. Kung gaano ka-obsess si Mosa sa lalaki na naging jowa niya, ay ganun din si Tukmol. Naalala ko noon na pinabugbog ng grupo ni Tukmol ang lahat ng mga naging ex at naikama ni Mosa dahil sa sobrang obsession niya rito. Bagong salita pre, ang gwapo. Bakla ka ba? Ha? Singhal ni Tukmol sa kasama nito. Totoo kasi pre, nakita ko rin. Naku, mukhang hindi ka nababalikan ni Mosa Ayun ayun. Siya ang bagong jowa ng ex mo. Ilang sandaling natahimik ang grupo. Sigurado akong sinusubaybayan nilang mabuti si Dark. May gugulpihin tayo mamayang gabi. Pahayag ni Tukmol, dahilan para mapahiyaw sa saya ang mga kasama niyang mga lalaki. Ihanda niyong Eagle Wings. Eagle Wings? Visit na pangalan yan? Nahiya pa sila. Sana ginawa nilang chicken wings. Mukha naman sila mga manok Ewan ko ba kung bakit kinatatakutan ng frat nila rito. Mukha naman sila mga walking sticks. Parang isang suntok nga lang sa kanila, bali ng tadyang nila. I shouldn't underestimate them. Kahit mukha silang walking sticks, ay marami naman ang miyembro na fraternity nila. Hindi kakayanin ni Dark na labanin silang lahat kapag inabangan na siya nito. Kailangan ko siyang balaan. Kaagad kong pinuntahan si Dark sa pinagtatrabuhan niya. Alam kong galit siya sa akin, pero wala na akong pakialam dun. Si Dark po, nasa bodega. Sagot ni Mang Motmot nang hindi man lang inaangat ang tingin sa akin. Patakbo kong tinungo ang bodega ng bigasan at doon ko naabutan si Dark at Mosa na naghahalikan. Naramdaman ko ang pagbagsak ng puso ko sa sahig dahil sa nasaksihan ko ngayon. Mahigpit kong naikuyom ang mga kamao ko. Gusto kong umiyak. Pero anong karapatan ko? Narinig kong impit na ungol ni Mosa. Saktong pagtalikod ko at siya ring pagtili ni Mosa. Bakit mo ako itinulak? Hindi mo ba nagustuhan ng halik ko? Iritabling tanong nito. Pagdingon ko muli sa kanila ay siya ring pagtatama ng paningin namin ni Dark. Nalipat na rin sa akin ang tingin ni Mosa. Kitang-kita ko kung paano nagsulubong ang mga kilay niya na makita ko. Anong ginagawa mo rito, Ira? She's trying to sound that sweet, pero namukha lang siyang plastic. Dark, can he talk to you? Tanong ko kay Dark nang hindi pinapansin ang tanong ni Mosa. Umalis si Dark mula sa pagkakasandal sa mga sako, saka siya nagbuhat ng isa. I'm busy. Sagot niya. Yeah, we're busy, Ira. Pahayag ni Mosa. Naupo siya sa mga nakapatong-patong na sako. Sa kanya pinag-gross ang hita niya. Hindi ko siya pinansin. Malalaki ang hakbang ko na tinungong kinaroroonan ni Dark. Saka ko hinawakan ang braso niya. Dark! Tawag ko sa kanya. Lumingon naman siya sa akin, pero nanatiling malamig ang mga mata niya sa akin. Huwag mo nga hawakan ang boyfriend ko! Asik ni Mosa. Hinawakan niya ang kamay ko at marahas yung inalis sa braso ni Dark. Touch him again, and I'll kill you. Paano ko magagawang kausapin si Dark kung nandito tong haliparot na to? Patulugin ko kaya muna ng isang suntok sa ngalangala. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.